Ang sining ang ating paraan upang may parating ang ating damdamin o imahinasyon ng tao. Umiiral ito sa mga paraan kung paano tayo magbihis, maghanda ng pagkain, o kaya naman paggawa ng drama, pagpipinta, pagguhit, pagdedesenyo, musika, at iba pa. Hindi may pagkakaila na ang mga Pilipino ay maraming talento at likaing maiaalok. Halimbawa na lang ang ilang mga kilalang artista tulad nila Lea Salonga, Michael Cinco, Apo Wang Od at maging si Olivia Rodrigo. Maaari rin na kapag scroll ka na sa isang Instagram post nang hindi nalalaman na ang mga likang sining na ito ay likha ng mga Pilipinong artist. Kaya lumutang ang aming team upang makapanayam ang samut-saring mga artist mula sa paaralan ng Asia Pacific College para maibahagi ang kanilang mga karanasan sa industriya ng sining. My name is Robert Besana. I'm a visual artist and the executive director for the School of Multimedia and Arts. I'm Agnes De Vera, and in a month's time, I'll be 56 years old. I am a college professor in the School of Multimedia Arts at APC. Hi, I'm Icon De Jesus. I'm 49 years old, a teacher here at APC, Asia Pacific College, under the School of Multimedia Arts. I handle typography, digital painting, and most of the 3D subjects. My name is RJ and I teach here at APC and I'm also a musician. My name is Carlo Bascuña. I'm 20 years old. My course right now is Multimedia Arts and I'm working as a junior graphic designer. My name is Jason Ezekiel Yerano. I'm 21 years old and my course is Bachelor of Arts, major in Multimedia Arts. Hello, my name is Krista Angelica Elino and I'm already 20 years old. Ang course ko is Bachelor Multimedia Arts. Hi, I'm Darlene Kirsten M. Clavio. I'm 19 years old and I'm a multimedia arts student from Asia Pacific College. My journey as an artist, I grew up in Las Piñas. I'm exposed to art at a very young age. I think I was grade school. By profession, I teach, but by heart, I am an artist. Always an artist. I've been drawing since I was a very young kid. Probably may earlier ages, mga 4. 4 natuto na akong mag-identify kasi ng mga sounds. But later on, siguro around 7, doon ko na na-figure out kung ano ibig sabihin ng mga bagay na yun. My journey started when I was still a kid. Yan, bata pa lang ako, nagdo-drawing na ako. And all of the things na nalaman ko or currently what skills I have right now, they are all based on my past experiences. Kumbaga self-taught lang talaga ako. Siguro nung elementary. I'm not sure when did I initially start drawing or getting interest in music, pero somewhere around elementary, around grade 3 or grade 2. Nag-start yung journey ko nung bata pa ako. Kasi binibilan ako dati ng mga watercolor. If familiar kayo sa watercolor na parang yung lang, yung for kids, like yung chalky na watercolor, yun. Doon ako nag-start sa bond paper, tas ayun, natutuwa lang ako. Tapos hanggang sa nag-start na rin ako mag-drawing ng kahit anong mga bagay, ganun. Tulad ng iba, nagsimula din ako nung high school, pa-drawing lang sa notebook, ganyan. Pero nagseryoso talaga ako nung this pandemic lang. Nung nagsimula yung pandemic, around grade 12. Ayun, binigyan kasi ako ng best friend ko ng drawing tablet. Tapos, ayun, nagsimula ako doon. Madaming magulang na gusto ang makakabuti sa kanilang anak, lalo na sa kanilang tatahakin sa buhay. Kaya karamihan sa mga artist ay hindi suportado sa pagtahak sa industriya ng sining. They're academically inclined na to the point na they don't really want me to pursue art. And actually, yung parents ko ayaw talaga nila mag-pursue art. But almost, kasi they want me to be an architect. But like, they don't want me to be ganito. Kung anong pinupusto ko ngayon, ayaw nila. Pero gusto nila, nag-architect ako. Noong una, parang nagulat sila, pero bakit? Parang hindi mo na ba talaga kaya, hindi mo na ba talaga gusto? And that time nga, I was in biology, but I was trying to avoid yung mga math subjects, mga physics and chem subjects. They were very against me taking arts or music. Yan, enough na they would discourage me kasi job opportunities dati with arts dito sa country natin is, ayun, mahirap na. Naghe-hesitate sila kasi nga alam nila, di ba, parang
Kikita ka ba dyan? Ganon. Gusto kasi nila talaga mag-med ako. Dahil sa kadahilan ng mababa ang tingin sa industriya ng sine, lalo na sa bansang Pilipinas, madami sa aming nakapanayam ang nakaranas ng pangbabarat at mababang sweldo. There's this one client na meron siyang t-shirt business and then nakailang revision siya pero yung bayad niya lang sa akin, 500. In college, yun. Of course, may mga magpapagawa and at the same time, pag magbabayad na, medyo, siguro yung worst, hindi ka mabayaran. But there are some, mag-installment, okay lang din, pero minsan nakakalimutan na yung last installment. That work, they gave me like $2.5 per hour. So like the work, kumbaga, compute natin yun ngayon. So, magkano yun? Mga 150 ganun per hour. So like, ayun, nade-drain ako kasi araw-araw siya nagpapagawa. Alam niyo yung parang mga sa Shopee products, yung mga products na parang white yung background. Basically, i-revise mo yun. Ibibigay nila yung product and then like you have to get the higher resolution for that. And ayun, yun lang yung ginawa ko. Gagawa na ganun. But like, I have to extend the time. Kasi I can do that in 20 minutes. But like, since kung ganun kababarate ko, patatagalin ko. Diba? The thing here is, monitored ako through Hubstaff. And like, kumbaga ini-screenshot yung work ko eh. Habang nagawa ka, ini-screenshot ko, binabantayan yung time range and everything, pati yung mouse movement sa keyboard. Recorded yun. So, alam nila kung talagang nagawa ko or hindi. Ayun. So, sa sobrang strict nila doon, $2.5 per hour, tapos strict ko pa sila. Ayun, sobrang barat. To the point na na-drain na ako. Nag-quit ako. Nag-resign ako and then like, at that point, saka lang nila sinabi na, kung gusto mo ba taasan namin yung sahod mo. Diba? So, sabi ko, na-realize nyo din pala. Diba? Parang, nung time na yun, mas lalo akong ginunahan mag-quit. Kasi, alam nyo pala na binabarat nyo ako, tapos ngayon kayo mag-offer. Alam nyo offer? $1 na dagdag. Diyos ko po. From 2.5 to 3.5, ang galing. Ayun. Nung time na yun, di na nagdalawang isip, nag-quit na kagad ako. More like, ako yung nambabarat sa sarili ko. Kasi nagba-base talaga ako sa skills ko. Lagi kong tinitignan, parang worth ba to na presyohan ko ng gantong presyo? Parang pag inisip ko na, parang di naman. So, pababaan ko. Minsan, sila yung pinapatanong ko, like, ano po ba budget nila? Tapos tsaka ako i-fit in yung sarili ko dun sa budget nila. Nagulat ako, ang dami niyang in-order. Like, nasa 10 pieces of paintings. 8 paintings na maliliit, tapos 2 ring malalaki. Kasi ipuput daw niya sa pet grooming shop niya. So like, syempre tuwan-tuwa ako kasi malaking kita rin yun. Like, ay magkano lang i-invest ko dun sa, sa mga materials and more on labor na talaga. So like, UG ko to, ganun. And nung natapos ko na yung painting, okay naman sa kanya lahat-lahat. Karoon lang kami ng problem sa pag-shipping. To the point na nasigawan niya ako. Kasi daw, busy daw siya. So, bakit daw maling address yung binigay ko? Clearly stated ko doon na ito yung address namin. Explain ko na 2 yung napipin talaga ng Google na yon. Nainis ako doon kasi parang siya lang, iniisip niya lang yung sarili niya. Pwede ka naman makiusap, bakit kailangan mo pang sumigaw? Hindi lang naman din siya yung pagod, ako rin naman. Hindi naman, porket nababayaran mo yung tao, kailangan maltratuhin mo na gano'n. The company where I was working at, hindi na sila exclusive sa Disney. Nagtanggap na sila ng iba pang mga studios. Pero mabagal pa rin yung pasok ng pera. I didn't know that in animation, meron palang peak season at merong patay na season talaga. And during peak season, talagang dapat nag-ipon ka. Hindi ako nagganon. That was when I realized that ang daming talent sa Pilipinas when it comes to animation. Pero, hindi siya supported ng government natin. Ano nga ba ang dapat mabago sa pananaw ng mga taong mababang tingin sa industriya ng sine? Yung paniwala nila na wala kang kikitain sa arts. Never underestimate what artists can do. Treat this career as any other career. Kahit hindi siya kasing wow ng isang doctor, engineer. Dapat ma-appreciate din nila kasi hindi naman sa lahat ng bagay walang kwenta yung sine. You know, artists always give color and meaning to your daily grind. So yan, more ma-develop yung appreciation siguro ng true art as a form of expression. Hindi lang yan as a commodity. Kaya sa mga naghahangad, tahakip ang larangan ng sine, narito
ang mga mensahe para sa inyo. You really just have to brace yourselves and you have to figure out and make sense of things. No, just continue pursuing your passion, no? And of course, being passionate with what you do. Again, practice, practice, practice. That's really my motto. That's what I always tell my students. The only way to know things is to do it. Has to come from your heart. Dapat honest kayo na gusto niyo maging artist. When you do art, you do it for art's sake. Parang dahil gusto niyo gumawa ng art. Kahit anong klaseng art, commercial art man yan o fine art. Walang ibang rason dapat. Dapat honest kayo na gumagawa akong art kasi gusto ko gumawa ng art. As a teacher ng arts, we can teach all the principles we've learned. We can teach all the elements of arts na kailangan nyo. But one thing that we can never teach is passion. So, kahit magturo kami ng sangdamakmak na facts about arts, kung wala sa puso nung tinuturuan, wala rin mangyayari. So, we can never teach passion. It's on you. Salamat so much mga ka-ethics. You know that I love chicken nuggets! Kung nagustuhan nyo man itong video na ito, as you should, subscribe na sa Deuce and Goldie Production YouTube channel. Don't forget to click the bell button for our latest chika.